Ko pong ipaalala sa inyo na mas mataas po ang halaga ng sinaunang alas na ginto kaysa po sa mga bagong labas na alas na ginto. Kahit na po sila ay magkapareho ng karat or pareho po silang 18K. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel. Ano po? Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti ulit tayong kalagayan. Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin yung tungkol po sa iba't ibang klase po ng sinaunang alahas na gawa sa ginto. Sapagkat marami pong alahas tayong nahawakan, mga kwintas, singsing, bracelet, ngunit hindi po natin alam kung ito ay sinauna. Kasi ang alam natin po minsan ay ginto, contender na po tayo doon. Gaya po lamang nung aking pamimili ng alahas nung ako po ay bago pa lamang. Minsan nagtataka po ako sa aking pagbabagsak sa Maynila. Pag ako po ay nagbebenta na po sa aming bagsakan ng alahas, minsan ay nagtataka ko dahil bakit mas mataas ang kuha ng aming buyer doon sa isa kong kwintas at medyo mababa yung isang kwintas minsan. Gayong pareho lamang silang 18K or pareho po silang taas ng karat. At ngayon ko lamang po napagtanto, nalaman na ang nabibili ko pala dati ay mga sinaunang alahas. Yung mga sample ko po dito sa picture, napakita ko sa inyo. Yung iba po dyan talaga ay nakakuha na po ako personal. So, pag-aaralan po natin ang ating pong topic sa oras na ito ay ang sinaunang alahas na gawa po sa ginto. Ngunit bago po yun ay shout out po kay Kois Macdo TV. Shout out sa iyo, idol. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano po? Andito po ang ilang klase ng mga alahas na ginto. At ito po ay ang sinauna. Number 1, kauna-unahan. Ito po kung tawagin ay ang tambourine necklace, Spanish colonial. Ano po? So kaya po ito tinawag ng Spanish colonial, panahon pa po ito ng Kastila, nung tayo po yung nasasakop ng Kastila. Ito po yan Yan. Tambourine necklace, Spanish colonial. Tignan niyo po ang itsura. Talagang kung maghahanap ka po ng ganyang itsura ngayon ng mga alahas, punta ka po sa Tisabilia ng mga alahas kung saan-saan. Ano po? Mahihirapan ka pong humanap ng ganyang style. Ano po? Sapagkat yan po ay sinauna. 18K. Pangalawa, ito po. Antique gold peacock. Kaya po sa sinabing peacock, kasi po, peacock po ang kanyang itsura. Yan po ay antique gold peacock. Panahon pa po yan noong 1920. Sabihin, ginawa po yan ay noong taong 1920. Talaga pong antique na po yan. Hindi pa tayo sinilang. Ano po? Panahon pa ng lolo natin. Tingnan niyo po yan. Ganyan po ang mga itsura ng sinauna. At ang pangatlo, ito po ay singsing. Ang antique ring. Yan po ay 22K. Ganito po ang itsura niyan. Kasunod, mayroon po tayo antique bracelet, 18K. Yan po ay 910 pa nang gawin. Ito po. Ang gaganda po ng kanilang mga itsura ng mga alahas ng unang panahon, malayong malayo sa panahon ngayon. At ang kasunod po ay meron din po tayong bangles. Ang antique gold bangles. Ano po? Itong antique gold bangles na yan po ay mabigat po yan sapagkat yan po ay 150 grams. Yan po ay 18K. Ito po yan. Kaya kung nakakuha po kayo ng ganyan, automatic 150 grams. So kung ang gramo po ng 18K ngayon is 3,150, magkano po yun? Ano po?
3,000, di 300,000 plus 150,000, 450,000 po ang halaga niyan. Per grams pa lamang po. Ngunit inuulit ko po sa inyo, nung ako nagbabagsak ng alahas, nagtataka ako, bakit mas mahal yung isa, gayon pares silang 18K, kung pala, mas mataas po ang gramo po ng sinaunang alahas kaysa po sa bago, kahit magkaparehas po sila ng karat. Talaga po nakakabili po ako niyan noon pa. Lalo po yung mga hikaw, kwintas, singsing, ganyan po ang mga itsura. Ay napakaganda po talaga tignan. Kaya lamang, no choice. Hindi ko pa naman alam na antik po yun. At hindi pa din ako vlogger nung ano po. Wala pa po din tayong alam sa, wala pa din po tayong puhunan para ipunin yung mga yan. Ngayon ko lamang po naalala, kung ako pala ay nagbablog na noon, ay napakaganda po na nakukuha ko pong alahas. Kaya po tinuturo ko po sa inyo ang aking mga karanasan. At ang kasunod po, ito na po yung pinakamahal na sinaunang alahas. Ang tawag po dito ay The Star Crescent Necklace. Ito po yung the most expensive antique necklace. Ano po? Ang pangalan po nito ay The Star Crescent Necklace. Bakit po ito ay napakamahal? Ito po ay ginawa pa noong 2nd century BC. Ano po? Ibig sabihin, 2nd century before Christ. At noong 2nd century after death naman po yan. Gaano po katagal yan? Panahon pa po ni Kristo yan. Ano po? Before Christ nga eh. Bago pa nga si Kristo dumating, ginawa na po yung alahas na po na yan. At bago si Kristo mamatay, after death, ano po? Iyan po ay alahas na. Kaya po talagang isang bagay, kagamitan, ay nagmamahal, ano po? Ayon po sa kanyang tagal at kalidad. At ito po ay may dekorasyon na 7 cornelians stone. Ano po? At ang cornelians stone na ito, itong 7 cornelians stone, kung tawagin po yan ay semi-precious stone. Ibig sabihin, hindi po siya precious stone, hindi po siya pinakamahalagang bato, ngunit semi. Ibig sabihin, pag semi, kahawig, may halaga. Ano po? At ito po ang kanyang larawan. So, nawa po sa ating pinag-aralan ay may natutunan po kayo na hindi lamang po yan ang sinaunang alahas. Kung sakali po kayo maka-encounter ng mga sinaunang alahas, siyempre po, titignan niyo po yung itsura niya kasi pag antik po talaga, kakaiba po ang kanyang itsura. So, nawa po ay may natutunan kayo. At marami pong salamat muli sa inyong pagsubaybayan po. At sa mga bago pa lamang, pakisubscribe niyo po ulit ang ating channel. Paki-like and share. At kung may katanungan, comment lamang po kayo sa ibaba. So, ang susunod po natin pag-aaralan sa susunod nating video ay yung katanungan po ng ating isang kaibigan. Ang sabi niya po ay, Sir, may nabili po akong relong tag-viewer pambabae. Ito ay Formula 1. Paano ba malalaman kung ang tag-viewer ay original? Ito po kanyang katanungan. At yan po ay sasagutin natin sa susunod na video. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.